worthy of worship. Mayong agagid no sa aton nga tanan, salamat sa Ginoo. Una liwat nga Domingo, siyam nga bulan in our journey for this year 2023. Salamat sa Ginoo nga bago liwat nga bulan, bago liwat nga adlaw nga kita makaalagad sa Ginoo. And atun-an sing adlaw, lessons from the Potter's House. Isa sa mga nami diri nga pagpakita sa Ginoo. Siya ko galingon, and he portrayed sining isa ka nami nga butang the Potter's House. Again, ang aton nga passage, ang aton nga text, adra sa Jeremiah chapter 18, verses 1 as sa verse number 8. Basahin ko lang ang duwa ka verses. Now for us, sa sinigid nga aga sa aton pagtuon, o sa pulong sa Ginoo, I'd like to read verse 7 and verse number 8. Ang pulong sa Ginoo nagsiling, if I announce that a certain nation or kingdom is to be uprooted, torn down, and destroyed. Verse 8, but then that nation renounces its evil ways, I will not destroy it as I had land. May God bless sa pagbasa sa pulong sa Ginoo tun-an sing adlaw. Sa aton pagtuon sang sining dinalan sang pulong sa Ginoo sa sige nga aga, lessons from the Potter's House. Ang ginagamit siya sang madamo nga mga images to describe siyang relationship sa tatag sa ka mga katawhan. Naghambal siya being a good shepherd in the book of John. Naginambal niya being a good shepherd, he giveth his life to the sheep. Naghambal man siya ng God sa intimate relationship between the husband and wife relationship, a father and children relationship. All these, tanan ini mga matahom and nagtudlo sa aton sa madamo nga mga importante nga mga lessons about life. Valuable lessons about life, ourselves, and sa Ginoo. However, while we, like a sheep, kangay sa isa ka karnero, hindi pwede magkabuhi nga siya lang. Kailan niya nga may aragid nga manugpahalab nga magagiya sa iya. Kailan niya aragid ang shepherd nga nagatuytoy sa iya. And after all, Jesus did not save us from our sins just a good lamang nga maggadto ta sa langit and avoid hell. But Jesus saves our soul. Giluwas sa Ginoo, agud actively engaged in His service here on earth. Agud nga mangin actively nga magpangalagad kita sa Ginoo sini nga kalibutan. Not just to avoid our souls from hell, kundi nga ginluwas ta sa Ginoo agud magmapisan kita sa pagpangalagad siya sa kalibutan gayni. Now, if we are to be His servants, kinahanglan naton utod ganay gugma ang gahom sa Ginoo to get the job done. Not on our own strength, not our own knowledge, but the power of God and the strength of God to get the job done. Agud matapos naton ang mga ginhatag sa Ginoo sa ato nga trabaho. Never mind sa mga madamo ang mga negatibo nga mga butang sa ato nga buhi. Never mind sa mga butang nga nagapastress sa imo. But listen, never let the child of God think that he can do it in his own. Hindi ka magunahuna nga masarangan nimo na sa imong kagalingon. Open your Bible in John chapter 15, verse number 5, that makes our dependence upon Jesus crystal clear. Klaro-klaro kaayo ang ginhambal niya. Apart from God, we can do nothing. Wala ta sa memo kung wala ang Diyos. Therefore, the conclusion na dayo, no? Or introduction pa lang. O basta therefore, kung conclusion mo, no? Introduction pa lang. Therefore, perhaps, ang pinakadako nga pagpakita sa Ginoo sa gulingon sa mga tauhan, sa bilog nga Biblia, dirigin base niya related to this master of service, ang picture, sang potter and the clay. Kung paano niya ginimo ini. And dalawa bala ang ato nga picture.
Mapati ka mo nga budlay na himuon. Mapati ka mga dugay na himuon. And let's take a few minutes today and look these verses kag aton i-consider nga lessons from the potter's house. Are you ready? O ready na ta sa itong pagtuon sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Look at your Bible, verses 1 to 3. Siling dara sa pulong no verse 1 as sa verse number 3. The Lord gave another message to Jeremiah and said, "Go down to the potter's shop, and I will speak to you there." So I did as he told me, and found the potter working at his well. Nakita ito ni Jeremiah. Siling sa Ginoo Jeremiah, kadto sa may baligya to sa mga pati kulon, mga kulon, kay banpada nga mga ginabaligya. Tudluan ta ka sa leksyon dito. Naggato si Jeremiah dito, nakita niya ang isa ka potter, ang gahimo kag iya nga kamot ara ginapatigtiyog niya sa amo nga kulon. Number 1 sa sinigi ni aga, the potter and his missions. Tulo ka bala ang verses 1 to 3. Makapwa nato dira una gid ang intention sang amo nga potter. Ano intention niya? Ang potter has a singular purpose. Isa lang gid ang tuyo niya sini. Ang tuyo niya agud nga magplano siya and to take the clay inang duta ina and that clay produce vessel. Nga magnami na siya nga galamiton. Halin sa isa ka lunang, pakadto sa galamiton niya, kag nami na siya nga naging kulon. Nga gingamit naton, ginpaksyohan naton sa ista, gilutuan ta kung ano dira. Namian na ta maglantaw. But then, he wants to make vessel. Nga magbunga ini, kag magnami ini, kag mangin useful, and to bring honor sa Ginoo. This is God's intention as well. Kung na mo tulapang doon utod kay Gugma, he excelled in taking old worthless clay. Inang dutang hindi mapuslan, dutang hindi nami tulukon, ginliwat sa Ginoo, transforming by its grace. Kanangin nami nga galamiton sa pagtahod sa Ginoo kapag himaya sa Ginoo. Kamakita mo sa 1 Corinthians chapter 4 verse 13, ang sa New Testament sabi ni Paul, the offscoring of all things. Ginhimo niyang tanan ini, and he turns them sa kanami nga galamiton. Kanami tanawon, no? Kung maglantaw ka sa YouTube, kung paano sila naghimo sang kulon, paano halin sa duta ang process sa ginhimo niya. And Jesus saves the sinner. Si Saka makasala pag sa bugay sang Ginoo, and he begins the process of changing. Gikan si Saka malaot nga kaimpangan, malain nga kaimpangan pagkato sa kanami nga vessel. Sang una, hindi man ta magamit sa Dios. Worthless sa tubangan sa Ginoo. Sa ginluwas ka sa Ginoo, din changing that real sinner, isa ka makasala, pakuto, padulong sa kanami nga galamiton sa Dios. Nga magamit ikaw sa garian sa Ginoo. And one, that nga magamit ka maging useful sa iya. Siya buluhaton, maghatag honor and glory sa ngalan sa Ginoo. God is interested in taking the worst. Ang pinakamalaot kwaon sa Ginoo, kabaguhon sa Ginoo, kagamiton sa Ginoo. Isa sa mag-example at the worst person is Paul, Saul of Tarsus. Nga sa nabulag siya, naging hambalan sa Ginoo ang isa katawo, kadto kato sa kay Saul, kay gamiton na kon siya nga galamiton sa mga Israelites. And siling sa nga mga tao, manugpatay na saya Ginoo, hadlo ko na magkadto saya. Did you remember the story? But then, gingamit sa Ginoo. That's the potter's intention. And then the potter's ingredients. Anong mga ginagamit nila maghimo ka sa kulon? Maghimo sila. In order to accomplish this lofty goal, ang potter, mangita siya sa materials. Excuse me. Ngayon nga paggagamiton, agod nga manginami nga galamiton. Ang kondisyon sa among nga duta, hindi nami.
Hindi lang nga magkuha ka duta, ang ining pag-abot mo diri, kutkuk, makuha li dayon. Hindi. Ang sa babaw ni nga duta, wala na lang na ginagamit. Maghimo sila sang kulon, ginakutkot nila ang sa dalom gid nga duta. Gakutkot gid siya sa dalom gid, amo nang kuhaon nila, kag among gamiton, nga mahimo nila ina nga isa ka kulon. And tama na kabudlay nga bahin. Kapag kuha na sila, ilan ang i-form, especially ang mga lugar ara sa may dagat nga area, sa may baybay nga area, ang sa babaw na nga balas, hindi mo na magamit. Kutkuto mong pinakadalom, kada mo kaon. In other words, the clay is taken from the ground, is worthless. Inaginkuha la sa ground, wala na pulos. It must be transformed, nga magamit siya, ka mapuslan siya. Utod, this is a clear picture sa process ng Ginoo. Sino gid ikaw sa una? Sino gid ako sa una? Sino kita sa una? Mataw man lang kita nga, kung maglantaw ang imoy siya, pero lang, di gini mapusla nga tao nga ni, tamaran nga klase tao nga ini. Di ba lang? Mataw kita nga ginahambalala, hindi gini mapuslan. This is a clear picture of the process a sinner must go through prior to salvation. Before ta naluwas, nakita nato nini nga bahin, kaging kuha sa Ginoo na, kaging himo niya nga process, kag nanginami ka nga galamiton sa Ginoo. Utod, talupang dabala ang kaayos ang Dios. He reaches the place, niliyaan ko nato ng kaluwasan. It seems, tama ka nami nga ebidensya, kung paano Ginoo nagtubo sa imo, kung nagamit sa imo. After all, we are all made from same clay. Gintuga man ta sa Ginoo, ginhimo ka sa Ginoo, pareho lang gyapon, paangay, kag isa lamang kaduta ang gingamit sa Dios. That's why wala ta si pabugal sa bangan sa Ginoo. Wala ta sa dapat ipagarbo, nagpasibo na tano. Wala sa dapat ipatikal sa Dios. Ano ginay mo ipatikal sa Ginoo kay tanan kita, palariho man lang, alalangay man lang tatanan. But on the process, ginagamit sa Ginoo, ginatransform niya ikaw, ginbago niya ikaw, kagamito niya ka sa bulhaton sa Dios. Utod, the potter's instrument. Lanto ba lang ang mga potter's instruments? Ano ila ginagamit diri? Ang potter gagamit sa sang madamo nga mga instruments agud makakuha sa sang nami nga duta. Number 1, ginagamit na ang pala. Okay? Tulong ka ang potter's instruments. Familiar ta siya ni. Kiti, araw ginagamit na ito ni. A shovel. Pala. Ngayon yung ginagamit na pagkutkot sa pinakadalong mabayan sa duta. And this is a picture of the Spirit of God. Ang pala nga ina, a picture sang Spirit of God nga nagikan sa Ginoo ka naglabot sa aton pagkamakasasala. Ginkutkot ang aton pinakabahin dalong mabay sa kabuhi and speak to us in a convicting power ka nagdala sa aton balik sa Dios. John chapter 16 verse 7 to 11. Praise God. Dalayawo na ginuutod kanigugma. For that conviction pagi sa balaan nga espiritu. And Jesus said, the best nga ginhambal niya kay Saul to the road of Damascus, it's hard for thee to kick against the pricks. Acts chapter 9 verse 5. Sili niya kay Saul, Saul, mabudlan ikaw magsipa sa mga pricks nga aradras tunga. And this may be nga ato makita ang uto yung you are right now. If the potter nagakutkot sa imo kaboy around your life using that shovel, ginakutkot sa balaan espiritu aton kabuhi, agud pakita sa aton ang pinakamaayo nga bahin, kwaon ang dinami kagibayluhan sa isang nami nga bahin. Utod kaniyugma, He's calling you to come to Him. Please do that today. And you will never regret kung imo nga sabaton ang pagtawag sa Ginoo nga pagbag-o sang imong kabuhi. Hindi pa uli ang tanan. Hindi pa uli ang tanan.
God is using sining instrument, the Holy Spirit, nagakutkot sa imo da karon, digging around your life, agud nga makita ang pinakanami, and God is calling you to come to Him. Please do. Imo tani sing adlaw, and you will never regret. Ikaduwa nga instrument gingamit nila sang Pater, a mallet. Ining nahuman sa rubber, kag ginagamit pang ano nang gamit sa mallet? Pang pulpog. Okay? Pang pulpog. Ginapulpog yun man na ang process, no? After the clay, tapos nga matinluan na ang duta, ang process nga ginabutang siya sa lamisa, kag ginapulpog na siya sang mallet, kaya good makuha ang tanan dira nga mga hangin sa sulod sang duta. Kaya hindi mo siya ma-form nga nami siya nga kolon kung may ara pa sa dira nga mga hangin sa sulod. Kuhao na tantanan nga hangin dira sulod to remove air bubbles. Agud nga magnami ka mga form ka sang maayo. Utod gani gugma. Ano ang lesson na tumakitaan diri? This is a picture of the trials, the calamities, the chastisements of life that tend to shape us in the image of the Lord Jesus Christ. Mga problema sa kabuhi naton, mga problema, mga pagdilaw, mga kalamidad, mga pagsiplina sa Diyos sa kabuhi naton, gingamit sa Ginoo ini ang mallet, pamukpok. Ginapulpog ta sa Ginoo. Ginapulpog ta pagi sa mga trials, agud magbago ta. Ginapulpog ta siya pagi sa mga kalamidad, agud magbago ta, ka magbalik ta sa iya. Ugaling sang sagi na pamulpog siya sa aton, wala na kabatsyag. Wala na nato na batsyagan, gintanan, ginhatag, sino, the sole purpose is to make us more usable. Kaya kung may hangin na dira sa duta ang ina, hindi na nami gamiton. Kung may hangin dira sa ulo nimo, hindi ka magamit sa Ginoo. Hindi ka magamit sa Diyos. One person told me after a night of service, sa managpulit akong ipunggan niya gihudayon, Pastor, dali lang. May gusto ako'y hambal sa imo. Medyo nakainom ng tawo, kag kung imo siya nga hambal, sorry gid, utod, kay kadali ko mapuli ko kagabi na. So, be nice to the hubog. Okay, anong hambal mo? Kay mamati ko sa imo. Siling niya, may isa ka manugwali nga nagkadto sa amon kay siya ang mawali. Kag siling niya, pastor, o siya sa amon, yung mga leader niya, dugay-dugay na kuya nga gawali, kag nami, kag master ko gid ang tanan, kagabalo ko sang tanan. Gapamati, gaulat-ulat ko ng isugpo niya. Siling niya dayon, sa nagwali siya, wala gid kami si minahangpan. Kaya ginwali niya, puro hangin sang ulo niya. Niya, pero Pastor, salamat, kuya. Kaya ginwali mo subong, Pastor, bisan hubog ko, nabalaan ko yung mga text, Romans. Kaya ginbasa, ginambal niya tanan-tanan nga mga points ba? Yambal mo, number 1, amo ni, number 2, amo ni. Kote, pwede nang kapuli. Oo, pwede nang kapuli. Niya, si Pastor, masimba ko dason. Kung hindi ka hubog, kung di hubog, simba ka. Oh, pero di, hubog siya, balayan tanan ko nga wali, ha? Gumayong hubog, ano? A picture nga ginapakita siya sa aton utod kanigugma, mga kalamidad, mga trials, masiplina sa aton, ang malit ngayon na gingamit sa Ginoo, ang sole purpose, agod magamit ka sa Diyos. Agod gamiton ka sa Diyos. The potter's business of making us look like Jesus. Main kaangay kay Ginoong Jesus. Kung ginapulpo ka karon sa mga problema utod, hindi ka magkadlok, kay gamiton ka sa Ginoo. Gamito niya ka nga manginami nga galamiton. Therefore, it is a good thing kung ginalampusan ka sa mga problema sa mga kabuhi. Hindi ka magpanghayhay, kamasimbaw na ano ni Ginoo man, wala pa matapos isa, problema na naman, wala pa nalubong isa, may isa pa naman. No. God will use it. Ari pag ito, ikatatlong instrument.
nga gingamit sa Ginoo. Ini ilang tawag nga wheels. Describe na ito na inang wheels nga. Kag gingamit na ya, hindi na ya kahoy, kundi bato. Kilos na sa mga galingan, so nato balang imo akon, balang galingan, imo akon. Kaabot ka mo sa galingan. Inang bato bala nga may isa da nga nagahungit, tapos duwa ka mo uwet sa kabayo ka magduso, sa tilud. Hindi na tagtunga sa ako nga may sila galing nyo, kuagi ka mo sa galing. Kami kagigimis na dugay mo gamit sa bato nga galingan Sulado naman na ang duso-duso mo Tapos magdubli pa yung mga hakop, damo-damuon mo para dasig matapos wala. Kadali ka mo, no? Sa potter, gingamit niya ina nga wheels, a large bottom, dako ang iya nga dalom dira, ang buho niya sa dalom dako. And usually, gingamit ina nga subong pagpanami pagid. Amo na gingamit niya. Di na ginbutang sa dalom. Ano pa tiil? Ang tiil sang pater gamamo na tigtiyugo niyo. Hasta magtiyog kamot niya ara ga uyat sa babaw nga bahin. Kag ang tiil niya gapatiyog sa ngina nga whales. Utod kani gugma. Again, ang ina siya nga mga bahin is a symbol of circumstances and situations naghatag sa buhi mangin nami nga kabuhi. Life oftentimes seems like a large circle. Tama ka dako nga circle ng kabuhi. Nagatiyog lang, nagatiyog. It seems that we just get past sa isa ka trial, pagkatapos may isa naman masunod, and around again and again, these things are hard. Budlay gid man, nato nga bayaan. But listen, ang ginabas ang pulong si Ginoo, we must remember, the potter controls the speed of the wells. Ang potter may control kung ano kabaskog ang pagtiyog siya nga well. And never forget that God is still in control. Regardless imong problema, sa imong pagtilaw, sa imong way, God is in control. Regardless of what you are facing in life right now. And all things eventually going to work out for your good. Gamiton sa Ginoo nga mangin maayo para sa atong tanan. And then, ari pagiling sa instrument, ang kamot niya. Samtang tiyog sa dalom, ang kamot ar sa babaw. Kag ginahurma, sa magnami. Kag sa dugay nga ubra, ang iya na nga kamot, puro lang clay, puro lang duta ang kamot niya. Amo na ito magkita na. The hands, while the clay, nagatiyog inadra ang wheel, it nevers out of contact with the potter's hand. Anong leksyon diri? Anong lesson diri? What a picture of the Heavenly Father. There are times sa to kabuhi nga tama ka budlay, tama ka hindi naming ang sitwasyon, and millions of miles away from us ang Ginoo. But listen, He never nga nagbiya sa imo-otod. He is still in control. Siya may control kung paano niya kapatiyugon. Kada tiyog si mo kabuhi, siya may control. The child of God, hindi ta kinahanglan magkahadlok sa atot pagkabuhi because God never leave us to spin out of control. Imagine na kung wala control ang access ng kalibutan. Hindi na maglingin ang ulo nimo sa tiyog sang earth. Kaya tiyog pa ning kalibutan. Bro, ba't siya ka nagtiyog ang earth? Wala ay. Tulo ka lang kaalam sa Ginoo, gahom sa Ginoo, paano nang ipatiyog nga ini. Sika nga ang bulan sang una, dire malang na, person ari naman dire, ato naman dito. Because the earth is round. Kaya nagatiyog, nagatiyog by its access. Pero wala galingin ulo ni mo, kaya wala gatiyog ang imong balay, nga sige tiyog, wala tiyog balay mo. That is under God's control. Sa problema sa mga kabuhi, mag-give up ka? Sa pagtilaw may ara ka, mag-give up ka? No. He's always in touch with His clay. Ako iya nga clay, ikaw iya nga clay. He always keep in touch. Kag wala niya kagin pabayan. He is still in control sa aton mga utod kag hinigugma. Ang muning isa ka namin nga butang nga tumakitaan.
sa Jesus Christ. Kaya kung iutlopang doon balang Ginoo tama ka nami sini nga kabuhi naton. And then number 2, may oras pa ko nga nabilin. The potter's ministry. Ara dira sa verse number 4. Kung ito verse 4, kamakita mo na una gid, a problem with the vessel. Anong problema nimo? Problema nakon. Problema sinang ginaobra sang potter dira. Even the potter's hand, things can still go terribly wrong. Yes. May mga tidinsi nga magsala ang iya nga kamot sa pag-obra. Kag may tidinsi nga maglain ang iya ginaobra. But then ginabalik niya sa gihapon. Inabalik sa gihapon. Things still go terribly wrong. Ano ang leksyon utod nga tumakitaan diri? Hindi po singo na kan-ara ka sa Ginoo wala ka problema. Hindi mo magpati siya na. May ara nagatudlo nga kon ara kasi nga utod kang may Dios kay mo kabuhi nga aga problema ka, nga nagbalatian ka, nga may kinawadon ka, hindi mo magpati sina. Kibisan ara ka sa kamot sa Dios, ginauyata ka sa Dios, may problema gyapon mag-abot sa aton. For us to learn sa kanami nga lesson nga maano ka magbalik sa tubangan sa Ginoo. As long as nga ara ka sa Ginoo, hindi kipabayaan sa Diyos. Hindi pabayaan. Madamo nga matao-utod sa libutan ngini that started out running well for the Lord. Pagsud-sugod pa lang sila paggabuhi sa Ginoo, tama ka nami ila kabuhi. Tama ka tutom, tama ka nami. Grabe ka nami mo. Nung dumana mo na ni Jimboy, may mga amigo bisang high school nga, purity ka mga daw, pastor mo. Classmate ni Jimboy. Magsimba, gabarong. High school pa lang kami, gabarong na sila. Kami hindi. Ga-t-shirt lang. Sa likod, magpawala-wala. Pawala-wala lang bala. Sila grabe na, daw, pastor na. Pag college, na maguhan sa college life, nagbisyo, nag-drugs, nag-alcohol, na-stroke. Subong stroke na. Maglakat ga kimpay na. Huwag nakilala sa Diyos. Utod na mo ni. Ang akong busto na mo ni, isa na pa kahuyang si mo, ano pa ka kahinay ang aton nga pagtalagad sa Ginoo, kung padayon lang ang pag-alagad sa Ginoo. As long ara ka sa Ginoo, God is still control. Hindi ka maging out of balance. Hindi magbiya sa Ginoo. Hindi nga yung pakita-kita mo lang bala. Siling isang classmate ko gani, niya dito mo tas piyak masimba. Manhaw, ato to si Crush. Sa piyak naman may nagsimba, pagkasimbahan o simba. Hindi, ang amon simbahan, 40 meters malang distansya sa kasimbahan. Simba kami sa piyak, para sa Domingo, na di ka simba nga ton Crush, sa piyak mo ta simba. Pero masimbahan, simba, pila na lang ng 40 metros ang distansya simbahan namon. Halin sa highway, simbahan sa sulod, 40 meters. Di 40 meters lang, kita o lang mo, bagwa. Di takis kilid, pwede makita ito sa piyak kasimbahan. Yes. Never be guilty of believing that this cannot happen to you. Never be guilty. Nga gano'n una ka, hindi na matabo sa imo, matabo na sa totod. Madamo sa kalibutan ngini. At first, grabe ka tutom sa pagpangalagad. Pero ang katapusan, naguyang. So never think that it can happen to you. It will happen to you. Pwede na matabo sa akon. That's why utod kanigma, aton gid pangayoon sa Ginoo, Lord, samtang nagapadayon ko pag-alagad sa imo, make me nga mga nami nimo nga galamiton. The potter's hand. And then, ikadua, the perception of the potter. Because his hand is resting on the vessel, ang potter nakabalo siya instantly when a problem arises. Kabalo gid siya. Kay iya kamot aran dira mo, nagasigilan na tiyog, kamot niya aran dira nagauyat. Kagabalo siya nga mag-arise na ang problema. Same with me, same with you. Sa aton pag-alaga sa Ginoo, uyatan ka sang Dios. Nabalaan sang Dios imo problema utod. At that moment, He takes the necessary step to get us back to be a usable condition. Utod. Daw parilo na balasang baso
nga puno sang tubig, hindi mo magamit. Hindi mo na masudlan liwat. Anong muni mo? Pwede mo ihulog ang baso, kung mapuka. Pwede man iulam ang tubig, kag sudlan mo liwat, para magamit mong baso. Kung ang aton nga utok, ang aton tagipusoon, napuna na sa mapanghuna-huna nga puro negatibo, huna-huna nga abin mo, masarang mong ikaw lang isa. Kuhaan na tanan. Empty your mind, empty your heart, and let God have control. Katuguti bilang Ginoo may control siya na. Kay gamiton gid ka sa Ginoo sa nami nga paggamit sang Dios. The sooner I reach the place He desires to me, the sooner He can begin to use me for His glory. Same with you. Kung paano ta gamito, sige no gamito, kay utod si sa kanami nga paggamit sang Dios. And then, the patience of the potter. Ini nga trabaho kung wala ka pasensya, damo gid magbalik-balik ka magala wasak nga obra. Kaya alam mo na ang pasensya mong sang sige tiyog at imong kamot, ga sige man uyat nga uyat. Tisa mo na sa baybay. Hindi lang mga bata, patano sa baybay. Asa mo, umalagyapo na, sa baybay, pasol-pasol, tutugod ang pasol, tutugod ka di, hari ako ni, pagka mag-aging isa, ginasipa, pang! Di mga aging, nanong igubaw to, di mo ako, no, bra? Kaya mo kabot, paano mo sa ginobra? And sometimes, arang kamot po da, nakita mo na ang gabi nga patience. The potter takes sang siya kanami nga butang patience. So as long as the clay is moldable and peelable in his hand, the potter will work it and reform it. Agud manami kang galamiton. Again, arang leksyon otod. A picture sa ginimo sang Dios sa aton, our Heavenly Father sa to kabuhi. Madamo ang matinion nga hindi ka na mapuslan sa Ginoo. Wasak na imo kabuhi. Watak-watak na to kabuhi. Ano gimo sa Ginoo? Ginbalik niya liwat. Ginbago niya liwat. Agod makita ang bago nga ikaw, bago nga ako, kagamito niya ka nga manginami nga galamiton. When the vessel is made, the potter does not throw the clay away and start fresh with a new piece. Kung magubagin man na, wala na ginahaboy sang potter ang duta. Kundi ginatipo niya lang liwat, kaginahimulat bago. This is a reason. Kung nagubay mo kabuhi, wala ka ginhaboy sang Diyos. Ginbago ka lang sa Diyos. Baguhon ka sa inotod. By same token, never has the Heavenly Father, Potter, thrown His clay away. He paid the ultimate price of the clay, the death of His Son at the cross. Therefore, the Christian need never fear being thrown out by the Potter. Giluwas ka sa Diyos. And what God saves to keep forever. And then, katapusan. Verse 5 and verse number 6, the message of the potter. Ay ang message ng potter? The potter and his message. Number 1, a message about control. Ang mensahe na nungod sa pagkontrol, according to verse number 6, the potter absolute control over what becomes of the clay. Ano matabo sa nga clay? Ang Ginoo ang nagkakontrol. What a message to people of God today. He is in control of our lives. Siya may control sa atong kabiutod kay gugma. Ginagamit kasi Ginoo in all occasions, sa mga kabudlayan man, sa anuman nga sitwasyon. Whatever the usage, it is according sa buton sa Ginoo kung paano niya kagamiton. The turn your Bibles. In Isaiah chapter 45, Isaiah chapter 45 verse 9. Turn your Bibles. Isaiah 45 verse 9. And look at there. Sige na, basa ang pulong sa Ginoo. Woe unto him that striveth with his maker. Let the potsherd strive with the potsherd of the earth. Shall the clay say to him that fashioneth it, what makest thou? Woe! Kailu kita. Nga nagatinguha kita nga magbato sa aton nga master, sa aton nga maker ang Dios. The whole point here, God decide what He wants you to do and to be. Siya nga decide. Hindi ako, hindi ikaw.
let the will of God may manatunotod kayo ma. Your duty and my duty is to submit sa kaubuton sa Ginoo sa aton kabuhi. Romans chapter 12, verse 1 and 2. And then, ikadua, a message about compliance. I was saying, the only duty sang clay has to yield to the will of the potter. Amuning aton nga only duty. Kung panaton magpasakop kita sa aton nga potter, nag-aton nga Dios. Nga luyag naton manginami at obedient, pasakop ka sa Ginoo. Can you honestly say today, I am totally yielded to the will of God for my life? Are you? Am I? Are you honestly say today, I am totally yielded to the will of God for my life? Tutuod yun nga nagapidalong bita sa paginahom kapag pagpasakop sa Ginoo sa aton tagsakabuhi. Or would you say, there are areas where I am still in control? May mga bayan nga po sa binato nga kita nagakontrol. Ano na? Imo nga time? Imo talent? Imo diyon? Utod kayo. There are parts sa ato kabuhi. Wala pa nato nahatag sa Ginoo. May bayan ba si Mabiyang wala pa nimo nahatag sa Ginoo? There are circumstances nga tuba nato that still try to control and work out. Are you like putty in the master's hands today? Or maybe nagbiya ka sa tutuod mo pag-alaga sa Ginoo? Because many of us are like the fellow nga nagsakay lang sa salakyan kaga wala lang kabalo kung paano lang himuon ang salakyan. I didn't think I was going to make it up. No. Utod ka ni Gugma, to live with a total dedication to Christ is the same as trying to go forward and to hold back at the same time. Kung nagtingwa ka magkabuhi nga wala sang total dedication sa Ginoo, para nagtingwa ka nga magpadayon ikaw, pero balik-balik man lang kagyapon. Balik-balik man lang gyapon. Wala ka sa pagkatuan ng sakto. As we close our message today, if you are a vessel that is refusing to yield in your life, here or there, utod ka ni Gugma, wala na sa pinakanami nga tion, but to take present, to take care of that need. Take care of that need. Question for us sa singahaga mo ni, will you come to Jesus today and please yourself afresh and anew into the miracle working hands of the Heavenly Potter? Will you? A challenge for us. Ngagpalapit ka sa Ginoo, kagitugyan imo kagalingon sa kamot sang aton nga manunuga ang Dios. Will you allow God to work His will in your life so that you can be a vessel of honor and glory unto the Lord? Tugutan pala nimo siya. Ngayon kabubuton ang matuman sa ato kabuhi, agod manami ka, galamitoy ka sa manami nga galamiton sa Ginoo sa kadayawan kagaymayaan. Utod, kunari kasing adlaw kag wala ka pakabato ginang Jesus nga maluluwas, encourage you. Today is the day of salvation. Palapit ka sa Ginoo. Hinulsuling imo mga sala, kag tuhi siya ng imo Diyos kag maluluwas sing adlaw. Isilin mo sa mga siya, Ginoo, ari ako. Ginako na ako lang ako makasasala. Patawara ako salanan. Ginatuan ako nikaw, nga akong Diyos kag personal nga maluluwas sa ngalan ni Jesus. Kabay pa. God wants you to take care of your life and make it a thing of beauty and for His glory. Will you come to Him today? Mapalapit ka pala sa Ginoo. Kilalawan pala ni mo Ginoo sing adlaw. Ngi mo Dios kag maluluwas. Utod, balik ka sa Ginoo. Palapit ka sa Ginoo. Magatindo tatanan palihog, pangamuyo kita. And as we prepare ourselves to partake the Lord's Supper today, let's pray for repentance sang aton mga nahimo nga mga sala sa tubangan sa Ginoo.
And maybe may ara apang wala ni matugyan sa Ginoo sa imong kabuhi. Areas in your life that's still under your control, ihatag sa Ginoo tod. Itugyan sa Ginoo sa sige nga adlaw. Magapangamuyo ta. Ginoo, salamat sang pulong nimo nga nagatudlo sa amon sa sige nga adlaw. Salamat sa oportunidad nga makatuon kami, makapamalandong kami sa mong pulong. O Diyos ang akon pangamuyo, kag pangamuyo namon tanan sa sige nga aga. Nga kung may-ari Maginoo sa bahin sa makabuhi, nga wala pa namon natugyan sa imo. Kabayo Diyos sing adlaw, himo namon ini, itugyan namon si mamay. Patawara kami Ginoo sa amon mapaglapas sa namon sa mutubangan amay. Ubdi kami sa mag-ambit kami sa balanga panyapon sa giniaga. Ikaw Ginoo ang magapakamayo sa amon. And make us, Father, worthy to partake the Lord's Supper today. Ini mo pangamuyo. Sa ngalan sa maluluwa si Kristo Jesus. Kabay pa.